Mapagpalang araw pong muli sa inyo lahat. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa pagbabahagi po natin ng salita ng Panginoon. Ito na po ang ika-6 na sermon sa ating serye na ginagawa sa aklat ng unang Korinto na may pamagat na habag at grasya para sa magulong iglesia. Sa nakalipas na 2 chapters sa aklat ng 1 Corinthians, makikita natin na ang problema ng mga taga-Korinto ay ang pride na nasa kanilang mga puso. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon sila ng kampihan, dibisyon, parti-partido. Subalit ang sinasabi ni Pablo ay kailangan nilang manumbalik muli at maalala ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Ito ay ang Ebanghelyo, kung paano sila pinatawad ng Panginoon, kung paano hinango sa kasalanan, nilinis at binihisan, at binigyan ng bagong pagkatao. Dapat ito ang kanilang lakaran. Dapat lagi nila itong maalala. Subalit nagbigay ng paalala si Pablo na bagamat tinatawag itong mabuting balita, hindi ito kaagad-agad nauunawaan ng mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Sinabi niya sa chapter 2 na ito ay isang hiwaga, misteryo, na kung saan ang Diyos ang may disenyo. May kaugnayan dito yung pangangaral ng Ebanghelyo at ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng mga nakikinig. Ang sinasabi ni Pablo na kung walang magpapaunawa, hindi ito basta mauunawaan. Kailangan natin ang mahimalang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Dahil ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay mahihirapang tumanggap ng mga bagay na espiritual. Kaya kinakailangan na marinig at maipangaral ang mensahe ng Ebanghelyo. Ikalawa, kailangan na may magbukas ng ating mga puso, bumuhay ng ating espiritu at magpaunawa ng mga katotohanan ito. Maganda ang sinabi ng aklat ng Titus chapter 3 verse 5. Tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa English version, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Basically, sa chapter 2, may dalawang categories ng tao, believer and unbeliever, saved at unsaved. Tinatawag niya rin itong spiritual man at natural man. Pero dito sa chapter 3, kakausapin ni Pablo ang mga taga-Korinto. Bagamat may problema, inaasahan ni Pablo na lalakaran nila ang disenyong inilaan ng Diyos para sa kanila. Subalit sa halip na mamuhay sila na pinangungunahan ng Espiritu, sila ay naiimpluwensyahan pa rin ng laman. Sa halip na ang laman ng isipan ay mga bagay na salita ng Diyos, sila ay mahilig pa rin tumanggap at mapaniwala ng mga bagay at prinsipyo o karunungang mula sa mundo. Basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 3 verses 1 hanggang 4. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinibigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba't palatandaan iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Ang problema at konteksto pa rin ng mga talatang ito ay may kinalaman sa kanilang pagkakampi-kampi, pagkakahati-hati. Ito ay isang palatandaan o ebidensya na taliwas o malayo ang kanilang pamumuhay doon sa inaasahan ng Diyos na makita sa kanila. Sa usaping kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon, ito ay may mga stages. Tayo ay nakatanggap ng justification o yung pagpapawalang sala ng Panginoon. Ito ay usaping hukuman na kung saan yung ating bad record ay nilulunasan ng ating Panginoon. Nawawala yung ating pananagutan sa kanyang hukuman at idineklara tayong malinis sa kanyang harapan. Subalit pagdating sa ating pamumuhay, yung pagpapaging banal, ito yung tinatawag nating sanctification. Kung kanina ay pinatawad tayo o nilinis tayo doon sa penalty ng kasalanan, ito namang sanctification ay binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. Wala na tayo doon sa power ng kasalanan. Kaya na nating tumanggi, meron na tayong kakayanang lumakad ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kumpara sa dating nakabilanggo tayo at ang lahat ng ating ginagawa ay pawang mga kamalian. At meron pa tayong tinatawag na glorification. Ito yung kung saan wala ng presensya ang kasalanan sa ating buhay. Dito tayo gagawing ganap ng ating Panginoon. Ito ay magaganap doon sa kabilang buhay, doon sa piling niya, kapag tayo ay wala na dito sa lupa. Ito yung buong-buong kaligtasan natin.
Subalit tayo ay naroon pa sa kalagitnaan, yung kasalukuyang kalagayan natin, na nakikipaglaban pa rin sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya makakakuha tayo dito ng mga prinsipyo na ating may uugnay sa ating pang-araw-araw na buhay. Paano nga ba mamuhay ang mga ligtas na tunay? Una, ang mga naligtas ay may pamumuhay sa Espiritu. Kinausap ni Pablo itong mga taga-Korinto at ang kanyang ginamit na salita ay mga kapatid. Ganito ang tawag niya sa kanila, malumanay pa rin nakikiusap. Kasi may pag-asa si Pablo na sila ay mga tunay na kumikilala sa ating Panginoon. At kung sila ay tunay, isang araw, sila ay lulubusin at gaganapin ng ating Panginoon. Ang mga ito ay nasa loob din ng lokal na iglesia. Subalit, may mga questionable nakikita si Pablo sa kanilang pamumuhay. Pero maganda rin makita natin na kung tayo ay kumikilala nga sa Panginoon, nararapat lang na tayo dapat ay konektado sa lokal na iglesia. Alam naman natin na ang iglesia ay may dalawang kalikasan. Ito yung universal o yung pangkalahatan na ang lahat ng mga kabilang dito ay kilala ng Panginoon na mga tunay na sumasampalataya sa lahat ng lugar at panahon. Subalit hindi natin ito makikita kung nasaan. Ito ay ang invisible body of Christ. Ang meron tayo na ating dinadaluhan ay ang tinatawag nating lokal na iglesia o local church. Ito yung visible. Pero sa loob ng local church, hindi natin matiyak kung sino yung tunay sa hindi tunay. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam nun. Kaya hindi natin trabaho o ninuman o kahit ng pastor na magbigay ng garantiya kung sino ang ligtas at kung sino ang hindi dahil hindi ito saklaw ng ating trabaho. Sinasabi sa Roma 8:16, ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Ang banal na Espiritu pala ang siyang magbibigay garantiya or kapanatagan sa atin. Siya yung magsasabi kung tayo ay tunay ngang anak ng Diyos. Ang Panginoon din ang magsasabi sa atin kung tayo ay ligtas o hindi. Kaya hindi natin trabaho at iwasan natin magkaroon ng labeling kung sino yung ligtas o kung sino yung hindi. Malay natin yung mga taong nagsisimula pa lamang sa pananampalataya, bagamat kung titignan natin ay maraming pagkakamali o nakakadismaya, sila ay magpapatuloy at balang araw lalago at gagamitin ng ating Panginoon. Isa sa gagawin ng Banal na Espiritu ay nagpapatotoo siya sa mga tunay na anak ng Diyos na tayo ay ligtas. Kaya trabaho ng ating Panginoon, ng Banal na Espiritu, na magpatotoo sa atin na tayo'y kabilang sa kanyang mga anak. Tignan natin ang mga talatang ginamit. Ang sabi doon sa MBB, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Sa NIV, I could not address you as spiritual but as worldly. Ganon din sa ibang salin, could not address you as spiritual people but as people of the flesh. Sa Net version, I could not talk to you as I would to mature Christians. So, ang mga ginamit na mga salita ay ating pag-uugnay-ugnay, nagtataglay ng espiritu or spiritual people or mature people. May dapat makita na tayo ay lumalago, na ang mga tunay na mananampalataya ay lumalago. Ang tinatawag doon ay spiritual men. Pero yung actual na nakikita ni Pablo ay hindi mga lumalago at namumuhay pa rin bilang makalaman. Kaya sinasabi ni Pablo sa kanila na, mga kapatid, hindi ko kayo makausap na supposed to be dapat nagtataglay ng espiritu, na supposed to be mature na mga tao. Ang gusto sana ni Pablo ay kausapin sila sa level na ine-expect niya. Dahil matagal na ang mga ito na nagsasabing mananampalataya kay Kristo, subalit ang sinasabi ni Pablo, sa halip na pang high school o pang college na ang dapat natin pag-usapan ay bumabalik na naman tayo sa level na pang elementary. Ang totoo kung paramihan ng kaalaman sa pangmundo, matatalino ang mga taong ito. Kaya mga kapatid, makikita natin na hindi dahil ang isang tao ay maalam, maraming impormasyon o matalino, ay equivalent agad sa maturity. Tandaan natin, iba ang spiritual maturity sa karunungan ng pangmundo. Kaya hindi lang sapat na tayo ay matawag na Christian, dapat tayo ay maturing Christian. Maganda ang binanggit sa Hebreo chapter 5 verse 12 hanggang 14, sapagkat bagamat sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guro na, kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katuwiran, palibhas ay isa siyang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang, na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang mga pagkakaiba ng mabuti at masama.
Binabanggit dito yung pagkakaiba ng sanggol at mature na sa pananampalataya. Katulad din dito sa Hebreo na makikita natin ang mga palatandaan ng hindi pa malago ng isang sanggol. Ano nga ba ang mga makikita natin dito? Una, kinakaya na dapat ang matigas na pagkain o solid food. Ito yung palatandaan ng malagong pamumuhay espiritual. Hindi palaging panimulang aralin, hindi puro gatas. Ang lumalago ay na-excite pagdating sa mga malalalim na aralin. Makikita rin naman natin na ang hindi malago, gusto lang ay mga pambaby na pagkain. Ang lumalago ay hindi naboboring kapag Biblia ang pag-uusapan. Ganun naman, ang hindi lumalago gusto lagi nakasentro sa kasiyahan. Ang lumalago ay nakapagbibigay ng atensyon niya kapag salita ng Diyos. Subalit ang hindi lumalago, lumilipad ang isipan kapag may nangangaral ng salita ng Diyos. Ito yung mga palatandaan. Ikalawa, nauunawaan ang mga aral o doktrina. Dapat alam natin yung ating mga pinaniniwalaan. Hindi tayo lagi dapat humihingi ng tulong na kapag may mga mabibigat na katanungan sa ating mga kaibigan o kakilala ay lagi tayong nakaasa sa ating leader o mga pastor. Dapat ang lumalago ay natututunan niya kung ano ang ating mga paninindigan, ang ating mga distinctives, ang ating mga doktrina. Katulad ng kapag sinubok natin ang ating sarili, ilan ba ang Diyos meron tayong pinapaniwalaan? Totoo nga ba ang Trinity? Diyos nga ba si Jesus o tao nga lang? Totoo bang nabuhay si Jesus? Paano nga ba maligtas? Ito nga ba ay nawawala? Lahat ba ng relihiyon ay pupunta sa langit? Or gawa nga lang ba ng tao ang Biblia? Babalik pa nga ba si Jesus? Ano ang mangyayari kapag ang tao ay namatay na? Totoo ba ang impyerno at langit? Iyan ay ilan lamang sa mga katanungan na dapat ay handa nating sagutin or may kakayanan tayong magbigay ng paliwanag sa mga nagtatanong sa atin. Ang tawag dito ay mga basic doctrine na dapat alam natin bilang mga mananampalataya. Lumalago ba tayo? Or napag-uusapan na ang mga ganitong aral? Nagkakaroon ba tayo ng kasabikan kapag ganito ang mga topic? Bukod doon, dapat na ipagtatanggol ang ating pananampalataya. Kung may magtatanong sa atin sa loob ng iglesia, paano kung ang magtanong naman ay manggagaling sa labas o yung mga hindi maniniwala? May mga patutsyada pa sila halimbawa sa ating mga pinaniniwalaan. Paano kung may magsabing hindi totoong may Diyos, hindi totoo ang Biblia, hindi totoong nabuhay si Jesus, walang langit at impyerno? Bakit ang daming relihiyon at denominasyon ng inyong mga grupo? Dapat pag-aralan natin at pagsikapang magbigay ng katugunan sa mga itong tanong. Sa gayon ay napapatunayan nating lumalago tayo at hindi na tayo puro gatas lang at panimulang aralin. Isa pang magandang makita natin ay nakapagtuturo o nakapagpapakain na sa iba. Ang lumalago ay kaya ng mag-alaga ng iba. Kahit sa taanan, ang ate at kuya ay kaya ng utusan magbantay sa nakababatang kapatid at marunong na rin siyang magpakain. Iyon ang nagmamature. Isa pang makikita natin ay nakikitungo ng tama sa kapatiran. Ang bata ay mahilig makipag-away, pero kapag siya ay nagkakaedad na, lumalago, natututo na siyang umunawa. Natututo na siyang maging mapagbigay. Ganon din sa espiritual na pamilya. Kapag ang miyembro ay lumalago, mas nagiging pagpapala siya sa maraming mga tao. At syempre kasama na dito yung nagtitiwala sa paraan ng Diyos. Gusto natin ng God's blessing, gusto natin ng good results, dapat gusto rin natin ng God's way. Marami ang may gusto ng pagpapala, gusto ng magandang resulta, pero ayaw magtiwala sa kaparaanan ng Diyos. Dapat maniwala tayo at manindigan tayo sa salita ng ating Panginoon. Ito yung mga expectation. Subalit yung nakikita ni Pablo ay iba. Iba yung realidad ng mga taga-Korinto. Dahil sinabi doon sa verse 1, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Sa Ingles, ang binanggit ay, I could not speak to you as spiritual people, but instead as people of the flesh, as infants in Christ. Ikalawa, paano mamuhay ang mga ligtas na tunay? Ang mga naligtas ay hindi dapat magtaglay ng pamumuhay ayon sa laman. Ilang beses binanggit dito yung mga salitang flesh o sa ibang salin ay worldly. Pero may kakaibang salita na ginamit pagdating sa King James Version. Ito yung tinatawag nilang carnal.
Ito ay nagkaroon ng kontrobersya at marami ang nagkamali o nakagawa ng maling doktrina na sinasabi nilang meron nga ba talagang carnal Christian. Ang tinutukoy nga ba ni Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 3 na ang carnal Christian ay isang yugto sa buhay ng isang mananampalataya na pagkatapos maging carnal ay magiging spiritual. Alam natin na may dalawang kategorya ang tao, believers and unbelievers. Pero sinasabi ng ilan na pagdating sa mga believers ay meron pang di umano ay dalawa. Ito yung carnal at spiritual. Magandang tignan natin doon sa verse 2. Ang sabi niya, gatas ang ibinibigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa'y ako'y kay Pablo at ng iba'y ako'y kay Apolos, hindi ba't palatandaan iyan na kayo namumuhay pa ayon sa laman? Kung ating titignan at ihahambing sa mga salin sa Ingles, ang sabi doon sa verse 3, you are still worldly, for since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere men? Doon sa NLT, for you are still controlled by your own sinful desires. You are jealous of one another and quarrel with each other. Doesn't that prove that you are controlled by your own desires? You are acting like people who don't belong to the Lord. When one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I prepare Apollos, aren't you acting like those who are not Christian? Magandang words na ginamit na acting like. Ibig sabihin, hindi nag-endorso o nagtuturo si Pablo na may ganun ngang kategorya sa loob ng mga Kristiyano. Na may mga taong makasalanan, matapos kumilala kay Kristo, may stage 1, carnal, stage 2 ay spiritual. Walang ganon. Ang problema sa ganitong kaisipan ay magtuturo na parabang napaghihiwalay natin yung justification at sanctification. Na parabang sinasabi natin ang isang taong niligtas ng Diyos ay pwede muna siyang manatili na hindi magbabago o mamumunga hanggang ginugusto niya, at ito ay tinatawag nating carnal stage. Basta ang importante ay nakapasok siya sa kategorya ng mga believers. Wala pong gano'n na makikita natin. Alam natin na ang isang tunay na Kristiyano ay dapat lumalago. Subalit ang isang tunay na Kristiyano ay hindi pwedeng piliin na hindi muna lumago dahil wala siyang ganong option. Naniniwala tayo na ang taong iniligtas ng Diyos ay kayang banalin ng Diyos. Kung ating babalikan ng chapter 2, ang taong makasalanan o hindi pa mananampalataya ay hindi niya mauunawaan at tatanggapin ang mga bagay na mula sa Espiritu, maliban meron munang mangyaring himala o pagbuhay doon sa kanyang puso. Ang mabuksan ng puso, mamulat ang espiritual na mata. Ibig ba sabihin nun na pwedeng pumasok ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo pero wala siyang babaguhin sa pagkatao mo? Mukhang malabo yata yun. Parang may yugto na steady lang sa carnal stage. Ang ibig sabihin nila dito ay pwedeng ang isang tao ay converted pero at the same time ay carnal. Yun ang sinasabi ng mga ilan. Alam natin kapag ang isang tao ay hindi pa kumikilala at namumuhay sa laman at siya'y makabundo, walang pagdududa na siya ay hindi taong ligtas. Subalit kapag sinasabi natin ang tao ay naligtas, nagkaroon ng conversion, tapos mananatili siya sa estado na kung saan ay gustong-gusto pa rin niya ang magkasala at mamuhay bilang makamundo, nagiging excuse ito at napaghihiwalay ang mahalagang doktrina ng justification at sanctification. Pumapasok itong excuse na parabang karnal ang isang tao. Nasa stage siya na kung saan as if merong ganon. Naniniwala tayo na ang Diyos na kayang magbigay ng katuwiran sa iyo sa hukuman ay Diyos na kaya ka ring dalhin tungo sa kabanalan. Ang Diyos na nag-alis sa iyo sa kasalanan ay Diyos na kaya ka ring linisin sa iyong mga kasalanan. All those God justifies, He also sanctifies. We believe that God's work of sanctification is the evidence that He truly justifies a person. Dahil sinasabi sa Philippians 1:6, being confident of this, siguradong sigurado si Pablo, ang kanyang sinabi that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ibig sabihin na siya na kung saan nagsimula ng magandang gawa sa ating buhay nung tayo tawagin, nung tayo ay mamulat, nung tayo ay manalig sa Kanya.
ay nagkaroon ng mabuting gawa ang ating Panginoon sa ating buhay, ay hindi niya tayo iiwanan o ilalagay sa alanganin na hindi tapos. At sinasabi dito sa talata ay sigurado si Pablo na ang sinimulan ng Panginoon ay kanyang tatapusin. Hindi niya tayo iiwan na nakabinbin. Tayo ay nasa proseso at tayo ay tinutulungan ng Panginoon na lumakad tungo sa kabanalan. Worldly, fleshly means living in sinfulness. And living in holiness and living in sinfulness is not compatible. They cannot go together. There is no such thing as carnal Christians. Kaya nga sinasabi ni Pablo na when one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I prepare Apollos, aren't you acting like who are not Christians? Ang sinasabi ni Pablo na parang kamukha kayo ng mga gumagawa ng makasalanan na mga tagamundo. Ang sinasabi niya, dapat hindi yan nakikita sa tulad nyo. Hindi niya sinasabing ganyan ang kategorya nyo, kaya okay lang iyan, pansamantala. Ang sinasabi ni Pablo, kung iyan ay sinfulness, kaya ang sin, isa lang ang solusyon. You repent. Kailangan pagsisihan ninyo ang inyong pagkakampi-kampihan. Kailangan pagsisihan nyo ang inyong pagiging karnal. Iyan ay kasalanan. Hindi yan isang yugto ng pagiging buhay Kristiyano. Hindi ba nga kapag may mga taong paulit-ulit na lang ang pag-aaway ay madalas silang masabihan na para kayong mga bata? Hindi naman nag-endorso na sila ay merong estado o kalagayan nga na talagang bata sila sa pagkakataong iyon. Ang sinasabi natin ay para kayong mga bata, ibig sabihin hindi kayo dapat mag-act ng parang bata. Ibig sabihin huwag nyong gawin or talikuran ninyo o pagsisihan ninyo ang mga ganyang gawain. Kaya sinasabi ni Pablo na para kayong mga karnal, para kayong mga namumuhay katulad ng mga hindi nananampalataya, ang sinasabi ni Pablo, pagsisihan ninyo dahil yan ay kasalanan. Batay dito sa ating teksto, anong mga katangian ng hindi lumalago o asal bata na makikita natin? Sila yung mga ayaw sa matigas na pagkain. Mas gusto palagi ay gatas. Ayaw doon sa mga malalalim na aral. Kailangan munang pasayahin katulad ng bata dahil madaling mainip at mawala ang atensyon. Katulad ng bata, madaling masaktan, matampuhin, matitusurin at iyakin. Ito yung mga hindi lumalago. Mas madalas na nagsasalita sa halip na nakikinig. Ganyan ang bata. Isa pa ay maiksi ang pasensya. Kailangan mong pagtiyagaan. Magandang itanong sa atin, yung mga katangian bang bilanggit ay nakikita pa sa ating buhay? Kailangan mahamon tayo na tayo ay tumungo doon sa paglago. Madaling maunawaan at tanggapin na ang mga ito ay normal pa sa mga bagong mananampalataya. Naiintindihan natin, natatanggap natin na yung mga ganitong katangiang pambata ay makikita natin sa mga baguhan, bisita pa lamang. Pero itong mga kinakausap ni Pablo, siya ay nangaral na kasama nila sa loob ng 18 months. Bukod pa yung hiwalay na panahon na kung saan naglakbay pa sa ibang lugar at nagkaroon ng pagre-report si Chloe sa kanya. At sumulat pa siya ng mga makailang ulit. So mahaba-habang panahon ang kanyang ginugol at ine-expect niya na sila ay dapat nagtuturo na dapat hindi na puro gatas pa sa loob ng halos mababa sa 5 taon. Magandang tanungin ng ating sarili. Ilang taong ka ng Kristiyano? Maaari bang i-expect sa'yo na dapat ay nagtuturo ka na sa panahon na ito? Okay lang po kung kayo ay baguhan pa lamang o ngayon pa lamang nakakapakinig ng magitong aral, pero dapat nating makita kung ako yung 5 taon pataas na ako'y Kristiyano, mananampalataya, at ako pa rin yung dapat intindihin, ako pa rin yung dapat unawain, ako palagi yung nagtatampo, kapatid, mukhang kailangan nating maunawaan ang salita ng Diyos. Nawa tayo ay patuloy na hubugin ng Panginoon gamit ang mga aral ng kanyang mga salita. Huwag tayong tumulad sa mga bata na puro emosyon at walang lalim. Ganon din minsan sa mga Kristiyano. Maaring mas lamang lagi ang emosyon pero nagkukulang tayo pagdating sa kalaliman. Madaling matouch ng mga magagandang message o ng mga hugot o quotation pero walang nangyayaring transformation. Ang may sapat na gulang, hindi kakayanin ng gatas. Katulad ng isang construction worker, hindi mo siya pwede pabaunin ng gatas dahil mapapagod siya sa kanyang maghapong trabaho. Kailangan niya ng solid food. Ganoon naman sa bata, hindi pwedeng solid food sapagkat hindi niya kakayanin. Alam natin na sa bawat yugto ng pagiging Kristiyano, dapat nag-level up din even yung ating pagkain. Gatas ang ibinibigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi niyo kaya. Ang sabi ni Pablo, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya.
So merong expectation si Pablo sa kanila. At ang sabi niya, sa halip na makakita siya ng kalaguan, ang nakikita niya ay dibisyon, paghahati-hati, at ang sabi niya, yan ay tanda na kayo namumuhay pa rin sa laman. Kaya kung tayo ay hindi lumalago, maaring tayo ay namumuhay rin ayon sa laman at hindi tayo sumusunod ayon sa Espiritu. Dito sinasabi ni Pablo, maaring namumuhay kayo kagaya ng makamundo, kampihan at nagpapataasan pa rin kayo. Paulit-ulit niya laging sinasabi at sinasabing palatandaan ito ng alin na namumuhay pa rin sila sa laman, na namumuhay sila sa kasalanan. Ang isang karnal o makamundo, kahit na nasa loob ng iglesia, sila yung may katangian na parang bata, mapilit sa kanilang gusto at ang gusto niyang masunod. Hindi uunawa o makikinig sa payo ng iba dahil siya ay divisive or rebellious. Ganito ilarawan ni Pablo. Ganito niya sinasabi, pero iisa pa rin ang solusyon. Balikan ang Ebanghelyo. Mag-focus sa ating Panginoong Jesucristo. Balikan ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi dapat makita sa atin ng ganon. Kung sakaling meron ng isang tao na gusto kong maging kaibigan, at sabihin ko sa kanya, pwede ba kitang maging best friend? At siya'y pumayag, maganda yan. Gusto rin kitang maging best friend. Pero aking sasabihin sa kanya na, pero ayaw kitang makita. Wala akong panahon sa'yo or hindi ako interesado sa sasabihin mo. At ayokong magkasalubong tayo o ayokong itetext mo ko pero gusto kitang maging best friend. Imposible ang kanyang naisin. Sapagkat hindi pwedeng mag-exist ng sabay na gusto mong maging mapalapit pero wala kang gagawing na effort para mapalapit ka nga doon sa taong gusto mong maging best friend. Hindi pwedeng mag-exist ang dalawa ng sabay. Ganon din sa ating Panginoon, sa ating relasyon sa Kanya. Gusto nating maging malalim, malago, at gusto nating mapalapit sa ating Panginoon. Pero kung wala tayong desire na talagang mag-commit sa Kanya or mag-effort na gusto natin palagi siya marinig or magbalik doon sa mga aral, matuto, lumalim, kumain ng solid foods, magkakaproblema tayo at baka hindi tayo lalago. Hindi maaring magkasabay na tayo ay nagsasabing kumikilala at napapalapit sa Diyos pero nagpapatuloy tayo sa mga paraan ng mga makamundong pamumuhay. Maganda ang binanggit ng unang Juan chapter 3 verse 6. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakakilala sa Kanya. Ang mga Kristiyano po ba ay nagkakasala pa? Yes. Lahat ng Kristiyano ay nagkakasala pa. Pero iba yung binanggit dito. Ang sabi, nagpapatuloy sa pagkakasala. Tayo ay napuputikan, tayo ay narurumihan, pero hindi tayo tuwang-tuwa kapag tayo ay narurumihan. Naroon yung ating effort na talagang maglinis o lumayo sa karumihan. Hindi tayo nag-e-enjoy kapag tayo nakakagawa ng masama. Pero iba yung nagpapatuloy sa pagkakasala na hindi man lang nag-i-struggle. Ang sabi rin sa 1 John 3:9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos at yamang ang Diyos ang ama niya. Hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya binanggit ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless of course you fail the test. Hindi masamang magsuri ng sarili. Dapat i-challenge nga natin kung tayo nga ba ay nasa buhay ng pananampalataya, kung si Kristo ba ay sumasa atin, dapat tayong humanda sa pagsusulit sa ating sarili. Ang sabi nga ni Pablo, do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless of course, you fail the test. Katulad ng isang kalabaw na nakalublob doon sa kalaboso. Wala siyang struggle, tuwan-tuwa siya at nag-e-enjoy. Pero iba ang tupa na anak ng Diyos. Bagamat siya ay puting-puti at siya ay madalas ding madumihan, pero hindi siya tuwan-tuwa na kapag narurumihan ang kanyang balahibo. Ito minsan ay kinakaskas niya sa pader o kaya ay sa mga puno dahil likas sa kanya na ayaw sa marumi. Ibang-iba naman ang kalabaw na nasa lubluban na tuwan-tuwa. Parang sa isang tao, ang tunay na anak ng Diyos lalakad sa kabanalan pero hindi pwedeng tuwang-tuwa siya sa kasalanan. Tayo'y magsuri. Kung tayo ay hindi lumalago, ang sinasabi lang ng salita ng Panginoon sa oras na ito, halika at tayo'y tumungo doon sa paglago. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos, magpatuloy tayo mga kapatid. Ikalawa, kung ikaw naman yung lumalago na, magpatuloy ka pa rin at magpakatatag dahil susubukin ang ating pananampalataya. Ikatlo, kung ikaw yung namumuhay sa kasalanan,
Sinasabi lang ng Panginoon, ipahayag mo sa Kanya at pagsisihan at tapat ang Diyos na magbibigay ng kapatawaran kung tayo taos-pusong lalapit sa Kanya. At pang-apat, kung ang mga bagay na ito ay maaring hirap mong maunawaan dahil hindi mo pa kilalang tunay si Jesucristo, ang kanyang panawagan ay lumapit sa Kanya, tumalikod sa ating mga kasalanan, magsisi at magtiwala. Yung ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ay sapat para tayo bayaran at hugasan at bigyan ng bagong buhay. Mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon at nawa ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na magdagdag sa ating mga narinig upang ito'y tumubo sa ating mga buhay. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, salamat po sa umagang ito, sa araw na ito na binigay mo sa amin upang magbigay ng paalaala mula sa iyong mga salita. Katulad ng mga taga-Korinto na nag-i-struggle din sa kanilang present life. Kami rin, Panginoon, sa mundo namin ay nandoon yung mga struggles namin sapagkat tunay na malakas din ang impluensya ng mga makamundo, Panginoon. Tulungan niyo kaming maging matatag sa aming paninindigan. Tulungan niyo kaming maging discerning, Panginoon. At mangyayari lamang nun kami malakas at mapag-discern kung malalim din kami sa iyong mga salita. Bigyan niyo kami ng kagutuman pagdating sa iyong mga salita na ito'y aming saliksikin, na aming hukayin, Panginoon, yung kayamanan ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad sa kabanalan. Pagpalain mo pong bawat isa at ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat at pagpalain tayo ng Panginoon.